Duterte! 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 Mamaya mga kababayan, maraming magsasalita dito sa ating harapan at magpapatotoo sa lahat ng mga mabubuting nagawa ng ating dating Pangulo. Hindi niya tayo iniwan. Ganyan ang ating presidente. Hindi traidor si Tatay Digong. At ang isa sa makapagpapatotoo niyan ay ang kanyang spiritual advisor at matalik na kaibigan. Walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. At para lubos pa nating maunawaan ang kanilang relasyon at kung paano sila nagtulungan para sa bansang Pilipinas, atin pong tawagin ang kinatawan po ng Kingdom of Jesus Christ, si Sister Eleanor Cardona. Magandang hapon sa lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong dito sa Liwasang Bonifacio. At sa lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong sa buong Pilipinas na nakikipag-isa sa atin sa hapong ito. Live tayo sa ibang probinsya, sa social media. So lahat din ng mga OFW nakikipag-isa po sa atin sa hapong ito. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na makapahagi ng kwento kung paano naging magkaibigan si Pastor Apollo C. Kibuloy at si Tatay Digong. Kumbaga, this is a friendship that is forged in fire. Pagkakaibigang nabuo sa apoy. Bakit? 4 na dekada silang magkasama. Nagkita sila, nagkakilala sila nung prosecutor pa lang si Tatay Digong in the 80s sa Davao City. At nag-uumpisa pa lang ang gawain ng Kingdom of Jesus Christ. Napakasimpleng buhay. Maliit pa ang kapilya, hindi pa rin kilala si Tatay. So ano ba yung klaseng pagkakaibigan meron sila? Hayaan nyo babasahin ko ito. They are two ordinary people who work together in dangerous environment. And through the years, they develop a strong friendship forged in fire. The friends who support each other through difficult illness and situation. Bakit masasabi natin doon na buo ang kanilang pagkakaibigan? Sa kalagitnaan ng apoy, kapag subukan, kahirapan, kahit kamatayan. Noong 1980s, ang Davao City ay naging laboratory ng CPP, NPA, NDF. Napakagulo. Yung Agdao, kung saan nandoon ang chapel pastor, ay tinawag na Nicaragdao. Araw-araw nagtutumbahan ang mga pulis sa daan. Kasi may mga Sparrow units ang mga CPP, NPA, NDF, NPA pa noon. Ganun ang sitwasyon ng Davao. Itatawag din na Nicaragua, Nicaragdao at Maanagua. Magulo. Walang gustong titira sa Davao City. Dahil takot. May takot. Kahit sa kapilya ni Pastor, may mga pumupunta doon at tinatakot ang mga misyonaryo. Lalagay ang 45 sa harapan at pinapapili. Baril o Biblia. Ganun ang Davao. Tumakbo si Mayor bilang Vice Mayor at muli siyang dumalaw sa pananambahan ng Jesus Christ. Sa madaling salita, nanalo si Mayor bilang Vice Mayor noon hanggang naging Mayor ng 3 terms, hanggang naging Congressman at naging Presidente ng bayan nating Pilipinas. At mula noon hanggang ngayon, magkakasama sila ni Pastor. Ano bang klaseng kaibigan sila?
Sabay silang maglaro ng golf. Ganun kasimple ang buhay. Sabay silang nagmo-motor, nagpo-biking, mag-big bike. At si Mayor din ang nagturo kay Pastor na maging piloto. Piloto silang dalawa. Nag-aral sila para maging pilot. Pero nung mag-solo flight na si Pastor, sabi ni Mayor, Pastor, sabay ako. Dapat nandyan ako. Pero hindi talaga dumating yung panahon na yun. Hindi nakapag-solo flight si Pastor hanggang ngayon. Kasi sabi ni Mayor, Pastor, delikado pag mag-solo flight ka na magpiloto sa aeroplano. Pag bumagsak yun, patay ako sa milyon-milyong members ng kingdom. Hindi nila ako mapapatawad kung mawawala ang pastor nila. So, ganoon sila magkakasama. Sa Davao City, sinabi ko ngang magulo. Pero habang umuunlad ang Davao City, umuusbong din ang gawain ng Jesus Christ. Kambal sila. Magkaiba man ang landas, magkaiba man ang kanilang ginagawa, magkaiba man ang misyon nila sa buhay. Dahil si Pastor ay naging pastor, tagapag-alaga ng kongregasyon, ng kanyang mga tupa, si Tatay Digong naman ay naging ama ng syudad ng Davao. Umunlad at lumago ang Kingdom of Jesus Christ, kasabay ng pagpunlad at paglago ng Davao City. And through it all, magkasama sila. Nakita namin kung paano ang pagmamahal ni Tatay sa mga taga Davao City. Alam ko nakita nyo rin kasi naramdaman din natin nung siya ang naging presidente natin dito sa Pilipinas. Nung may baha sa kanilang lugar, nauunang si Tatay nandoon. Alam natin kung paano siya naging taxi driver para malaman niya na talagang ligtas ang lahat ng mamamayan tuwing gabi. Alam din natin kung paano siya ang unang pumunta doon sa Tacloban, nung panahon ng hayan, hindi pa siya presidente. Davao City Mayor lang siya. Pero siya ang unang official na pumunta doon sa hayan. Kasabay din ng Children's Joy Foundation, na foundation ni Pastor, upang tulungan ang ating mga kapatiran na nasa salanta ng Baguio doon. Mga kababayan, si Pastor at si Tatay Digong, they are ordinary people. Kaya nga sinabi, God calls ordinary people to do extraordinary things that God has destined them to do. Destiny. Tadhana. Tinadhana na silang dalawa na maghalos magkakambal ang kanilang misyon sa buhay. Si Pastor, tagapangalaga sa spiritual, nagbabago ng mga tao na tunay na pagbabago mula sa puso. Si Digong din ang nag-aalaga sa mamamayan, una sa Davao City. At alam ko, na-experience natin yan dito sa buong Pilipinas. Nagpapasalamat tayo dahil may isang Rodrigo Duterte na tumayo laban sa terorismo, nag-una doon sa Davao. At nung nangyari nga naging presidente siya, nilabanan din niya ang terorismo, katulad din ni Pastor, na inilaan niya ang laban kasama ang bayan upang masumpo ang insurhensya na nagpapahirap sa ating bayan. Merong isa nakipaglaban, ang ating presidente, at ganoon din si Pastor. Nakipaglaban ba siya sa droga? Alam natin kung paano siya tumayo, paano siya nanindigan sa katotohanan. Sa Davao City pa man hanggang ngayon, kung ano yung bahay na tinitirhan ni Tatay Digong nung mayor pa siya hanggang naging presidente siya. Pareho lang ba ang bahay niya? Yes! Nakatira ba siya sa parehong bahay pa rin? Yes! 30 years na, nire-repair lang niya. Si Pastor, kahit lumago ang Kingdom of Jesus Christ, walang ni isa mang ari-arian na nakapangalan kay Pastor. Ganun pa rin, namumuhay na simple, although pinagpapala talaga tayo ng dakilang Ama, pareho silang hindi bumigay sa pera, hindi nababayaran ang kanilang paglilingkod at serbisyo sa bayan. Totoo sila na talagang tutunay na nagmamahal sa bayang Pilipinas. Si Tatay, noong may panahon na tilalikuran siya ng iba niyang mga kasamahan. Si Pastor, nilapitan niya, at tunay nga, kahit iniwan siya,
nung tumatakbo siyang mayor or congressman. Pero nung pumunta siya sa Kingdom of Jesus Christ, sinabi ni Pastor, Mayor, susuportahan ka namin. Anong nangyari? Lahat ng members tumulong, lahat ng members lumakad, lahat talaga ng Kingdom of Jesus Christ sumuporta. Kaya landslide win pa rin si Tatay. Walang makakatalo dahil alam natin kung anong klase pamumuno meron si Tatay Digong. Katulad ng twin bombing sa Davao City noong 2003 sa pier at sa airport, kaya naitatag ang Task Force Davao. Unang-unang pinakilala ni Tatay ang mga militar sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi kami sanay na makipag-usap sa mga military. Pero dahil kay Tatay Digong, inintroduce niya yung Task Force Davao, binuksan ng Kingdom of Jesus Christ ang compound namin para masuportahan ang task force at ang mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ. Pinasanay ni Pastor, training sila ng basic military training para maramdaman namin kung ano ang buhay ng military, kung ano ang buhay ng sundalo. Gusto ni Pastor na madamati namin kung paano ipagtanggol ang ating bansa. Pareho sila nakatagtatanggol sa ating bayan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng taon, mag-aapat na dekadang magkaibigan si Pastor at si Tatay. May mga panahon na magkaiba sila ng prinsipyo. May mga pagkakataon na hindi sila nag-iinigan. Tunay na makaibigan, pero kasi naninindigan sila sa bawat isa nilang paniniwala. Pero mga kababayan, alam niyo ba, kahit iniisip ni Pastor na hiwalayan si Tatay Digong, gusto na ni Pastor na kumalas. Dahil alam naman natin kung anong klase ang lingwahe ni Tatay, anong klase ang buhay niya, hayag naman yan. Si Pastor naman, iba naman ang landas na kinatahak niya. Gusto man niyang humiwalay. Pero ito ang patotoo, na si Tatay Digong palaging ipinahahayag ng ating Diyos sa langit kay Pastor na huwag niyang iwanan, kahit palagi niyang suportahan, kahit minsan labag na sa puso, pero hindi nakakatulong si Pastor. Meron talaga, kasi merong mensahe palagi ang dakilang Diyos. Kaya 18 years bago naging presidente si Tatay, pinahayag na siya kay Pastor. Naglalaro sila ng golf. At nasabi ni Pastor, Mayor, na naginip ako, nasa Malacanang ka, may kausap ka mga general. Palagay ko magiging presidente ka kasi yun ang nakita ko. Sabi ni Mayor, ako Pastor, wag yan, di natin kaya yan. Dito lang tayo sa Davao, hanggang syudad lang ako. Pero natupad ba ang panaginip ni Pastor? 18 years pa bago naging presidente noong 2016, ipinahayag na si Pastor. At alam natin kung gaano nilait si Tatay. Kung ano ang paglalait na tanunggap ni Pastor sa ministry, pulto si Kibuloy, nangangabuso si Kibuloy, nagmemera lang si Kibuloy, bula ang propeta si Kibuloy. Ganon din si Tatay. Ano ba si Tatay? Kriminal, ang bababae, bastos, diba? Probinsyano, baduy. Anong klase ba yan? Dapat ba siyang maging presidente ng ating bansa? Ngunit dahil kinasihan siya ng Diyos, ordained siya talaga ng Diyos, kalooban ng langit na siya maging presidente ng bansang Pilipinas, dinirig talaga ang dalangin, natupad ang pahayag na binigay ng Diyos kay Pastor Apollo Kibuloy. Pinagamit ni Pastor ang resources ng kingdom. Alam natin walang budget si Tatay para marating niya at para makapagkampanya siya sa iba't ibang dako. Pinahiram ni Pastor ang chopper, pinahiram. Nung meeting ni Avances sa grandstand, magkasabay silang lumisan sa jet ni Pastor. Nandun kami lahat nung paalis na sila papuntang Luneta. At nung magbilangan na at tapos na ang eleksyon, saan si Tatay noon? Kapiling ni Pastor. Gabi na, tapos na ang botohan. Dumating si Tatay sa compound. Pastor, dito lang ako. Doon siya humuhugot ng lakas
nakasama niya, alam niya ang kaibigan niya nandyan. Hindi siya iiwanan at nagpapasalamat siya. Nung gabi yun, nung nanalo na talaga si tatay, kasama namin si tatay na nagbunyi, nagpasalamat sa Diyos. Alam din natin ano ang nangyari pagkatapos niyan. Nung nakaupo na si tatay, binigyan niya ng pagkakataon, yung nasa kaliwa, hindi matanggap ni pastor. Sinuportahan natin si Tatay Digong. Bakit pinapaupo niya yung kaliwa? Di ba kalaban natin yan? 3 taon silang magkahiwalay. 3 taon silang hindi nag-uusap. Hinayaan ni pastor. So kahit may posisyon na si Tatay Digong, kahit minsan, hindi humingi ng pabor si pastor. Kaya di ba sabi ni tatay, my friendship ends where my loyalty to my country begins. Sabi din ng pastor, true. My friendship ends where my loyalty to the kingdom of Jesus Christ begins. Yun ang nangyari. Pero dahil merong plano ang dating ama sa langit, after 3 years, nakita natin kung paano trinabaho ni tatay ang Pilipinas, kung paano niya pinuksa ang masama, kung paano niya tayo binigyan ng tunay na katungkumpayan at tunay na kaligtasan mula sa kasamaan. Kaya hiniwalay muna si pastor. Pero after 3 years, nung last term na muli, magkasama sila ni tatay. Magkasama uli si pastor, ang kanilang mga pananaw para sa ating bansa, ang kanilang mga plano sa ating bansa. Nag-uusap silang magkaibigan. Ganon si pastor makisama, ganon din si Digong. Kahit sa kahirapan, kahit sa bingit ng kamatayan, walang iwanan. Iniwan ba tayo ni tatay? Hindi. Hanggang ngayon, nananatili ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kahit nandun na siya sa Netherlands, tayo pa rin ang iniisip ni tatay. Kamakanan pa rin ng bayan ang kanyang iniisip. Ayaw niya tayong mag-isip para sa kanya. Sabi niya, di ba, don't worry, I'm okay. Ganon si tatay. Mga kababayan, sa panahong ito, alam ko nagdadalamhati tayo. Nung nakita namin ang nangyari sa Pilipinas, nasa Hong Kong pa kami, kasi last Sunday, magkakasama rin kami doon sa prayer rally din, prayer and worship din.